One, two, three, four. Hi, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be here again and talk about a topic. Of course, ang ating pong lingkod ay magre-react po dito sa ating pag-uusapan. But before I start, I just want to say, unfortunately, it's really sad that ang ating pong bayan sa Pilipinas ay binaha po na naman, no, because of Christine. We're gonna talk about that on our next content, but I just want to say sa mga Pilipino sa Pilipinas, ay mag-ingat na lang po, and let's just hope. And of course, we pray to our big boss sa taas, no? To God na sana matapos na to. And I believe Filipinos, kayang-kaya nila yan natin dahil bukod sa ilang taon na tayo dumadaan sa bagyo, and I'm pretty sure na makakaya natin to. It's just, it's sad, no? Alam ko na marami na naman nasira at natangay ng baha. And all I can say that this kind of mga problema ay talaga namang nangyayari sa atin taon-taon, but the government is really good, no, to serve the Filipinos. Anyway, ingat lang po kayo, okay? All right, at sa mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyo, no? Thank you po sa inyong pagtitiwala, at sa mga hindi pa, no, mag-like kayo, comment, subscribe. And I want you guys to comment too. In that way, mapili natin ang aking moderator na si Mr. Finas Exposed upang ma-react natin quick before we start our topic. Okay? Maraming salamat po sa mga bagong subscriber at sa mga subscriber pa nung una pa. Thank you po. Okay? At syempre po, no, at ang ating pong walang iba kundi ang ating OFWs, mga chong. At kayo po ay alam ko, no, straight talk, may mga kamag-anak tayo sa ating bayan sa Pilipinas, and I'm sure na mga nag-aalala rin po kayo sa ating mga kapamilya sa Pilipinas. Ipagdasal na lang po natin sila. And I guess kung bumalik na po ang internet sa kanila, no, tawagan po natin sila through Messenger o kung ano man yung ginagamit nyo for internet, communication. Just ask them how are they doing, and of course, if we can help something, then let's help them. Okay? Pero kayo mga OFW, huwag kayo masyado mai-stress, lalo magkakaproblema ang ating pamilya sa Pilipinas kung kayo rin mismo ay bibigay. So be tough lang po, okay? Always drink water at pray sa ating bossing sa taas. Okay? Alright, ingat po kayo dyan, mga kapwa natin o ating mga kaibigang OFW. Okay, mag-umpisa na po na tayo, no? Pero ang ating pong gustong pag-usapan munang i-react ay ito pong ating comment, no? Pumili po tayo ng comment sa last video natin, at ito ang sinabi ng isang nag-comment sa atin, no? At tayo lang pa sasagot lang ng konti, no? Wala naman pong problema, positive, negative, neutral, no? Basta walang foul, okay lang. Bukas po itong ating channel, ang ating comment, hindi po natin sinasara yan, okay? Here we go. Sabi ni Teresita Abubo, no? Abubo, ay si Sara pa ba ang may ganang magsabi na nabudol siya ni BBM? Siya ang maliwanag na nambudol sa mga Marcos loyalist supporters, dahil kung hindi kay BBM, never nanalo siya as VP. Really? Kaming mga loyalist nagpanalo sa kanya, siya ay tunay na mangga. Okay? Pambihira naman. Alam niyo, Ms. Teresa Abubo, no? I'm not gonna blame you kung yan ang paniniwala nyo. Alam naman ng maraming tao na kung sino talaga ang nabudol. Hindi sa kinakampihan ko ang ating VP Sara. Hindi po. Pero kung siya mismo ang nambudol, ako mismo ang magsasabi sa inyo na si Sara ay nambudol kay BBM. Pero alam naman po natin, kabaliktaran po ang nangyari na si VP Sara po mismo ang niloko, ginamit, at ngayon pinababaksak mismo ng administrasyong bangag. I'm sorry to tell you guys, I'm sorry to tell you, Ms. Teresita, pero yan po ang katotohanan. Just look for yourself. Mag-observe kayo, mag-research kayo, and please, alamin nyo kung ano nangyayari sa Pilipinas. In that way, doon pa lang malalaman nyo kung ano talaga ang kulay ng administrasyong bangag. Galit na po mga tao, galit na galit din po ako dahil umasa ako, isa rin po ako nabudol ni BBM. Hindi po si Sara, dahil tayo po ay Sara Duterte supporter. And I'm sorry kung yan ang paniniwala nyo, but the truth is, ang nagpanalo talaga sa bata nyo si BBM ay mismo ang Duterte na si Sara. If it wasn't for Sara, wala ngayong BBM. Malamang ito ay administrasyong lutang. Kita nyo, sana napanood nyo ang mga interview lately, dahil naniniwala ako na kung hindi talaga si Sara, ay hindi po mananalo ang inyong BBM. I'm really sorry. Okay? And since kayo po ay number 1 loyalist ng BBM na to, kasi sabi nila dalawa ang loyalist yung mga matandang loyalist na solid, at yung mga bagong loyalist. Hindi ko alam kung saan kayo doon. But the thing is,
para matapos na to. At mapahiya naman kami, no? Since yan ang paniniwala nyo, let Mr. BBM take a follicle test. In that way, matapos na po itong mga haka-haka. Actually, hindi na po haka-haka to, Mr. Teresita Abubo. Kung papanoorin nyo ibang video ko, makikita nyo doon na talaga ang inyong presidente ay isang addict. I'm sorry to tell you that, but that's how it is. But thank you for comment dito po sa ating channel. At again, wala pong personalan. Ako lang po ay sumagot sa sinabi nyo. Okay? Mabuhay po kayo. Palakpakan natin si Miss Teresita Abubo. Alright, pag-usapan na po natin ang reaction, no? Ang ating reaction, topic po natin ay walang iba. Again, ito na naman po ang ating walang kapangapahinga, ang ating pong VP Sara Duterte. Bakit kanyo? Siya po ay nagkaroon na naman ng biglang interview number 2. At ito po ay this time talagang she is trying to challenge ang mga taong tumitira sa kanya ng hair follicle test. At ayon nga sa ating mga nakita sa interview sa kanya, you can tell na talagang ang mga tumitira sa kanya ay walang ibang ginawa o sinabi na unstable daw ang ating Sara. Siya daw po ay may gapak sa ulo, di ba? At siya daw po ay dapat mag-quit na dahil daw siya po ay hindi daw siya humaharap sa hearing. No? So these are the old words. No? Ito yung mga recycling ng mga quadcom, mga young goons. I don't call them young guns. They're pussies, man. Diba? Mga duwag yan eh. So I don't think young guns yung mga yan. Young goons, kuno, no? Matapang lang dahil hawak ni tambalos-los sila sa leeg. No? Unfortunately, so sad that itong mga young goons na to, bata pa, ay corrupt na. No? At yung Ortega boy na yan, sinasabi na magpapa-drug test, good for you. Pero kung talagang matindi kayong mga chong, mga congressman bulok, mga buhaya, Ortega, sabihin mo sa mga kapwa mo congressman, lahat kayo, 360 yata kayo, magpa-hair follicle test. At huwag nyo sabihin, wala akong pera, no? Dahil malaki ang inyong sideline sa kongreso. Kaya please, ipa-drug test nyo lahat in public. In that way, malaman natin kung sino talaga ang mapapahiya. Huwag mo ipagmamalaki, Congressman Ortega, na ikaw ay niinom daw, hindi ka umiinom. I don't care, di ba? Ang pinag-usapan ni dito, drugs, no? Hindi alak. Okay? So stop whining, do it, tell your buddies, mga buhayas, magpa-drug test. It's not mandatory by the COMELEC, that's true, no? And it's so pathetic dahil sinasabi pa ng mga COMELEC na hindi naman daw kailangan, voluntary lang, bla 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 bla. Eh, kaya nga sinabi nito na challenge lang naman po, no? At again, tama rin naman sinabi ni VP Sara na kayong mga Pilipino, mag-demand kayo sa kandidato. And we will see. Malalaman natin kung ano magagawa nila. Kasi nga, sabi nga nila, they call Sara unstable because she answered their shit. Diba? Sabi ka kasi ni Sara, mahirap kasi sa mga taong to, mabagal pumikap dahil si Sara, mabilis, di ba? Kaya ang masasabi ko lang mga chong, itong mga taong to, talagang masasabi natin na talagang wala talaga binatbat. Okay? Well, anyway, let's watch some of VP Sara video sa kanyang second interview, second conference. In that way, mariyak natin quick, no? Before we continue. Here we go. So, unstable. Nakita niya, gumanon pa siya. Yun siguro ang sinasabi ng ating mga young goons sa mga congressman at yung mga nagsasalita na unstable daw to si VP Sara. Alam niyo mga chong, VP Sara is just a funny person. Parang tatay niya yan. Hindi niyo na nakasanayan tong taong to. Pambihira. Almost 6 years na ganyan ang tatay Digong. And then, he is the same as her dad. Come on, man. Use your brain, mother effer. Pambihira. No? Here we go. Unhinged, unbecoming, unsound mind, any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Yan ang problema. Kasi, alam niyo mga chong, kaya nga sinabi to dahil I don't give an F. Kasi malaki at malakas ang loob ni VP Sara. Bakit? Dahil hindi siya nalalagayan. Hindi siya nagiging alasaldi ko o tambalos mo. No? Ito, yung mga tao yung hindi yan nagiging mga ahas sa Malacanang na si Lisa raw. Diba? Hindi nalalagayan ng pera to. No? Hindi to katulad ng mga congressman na balita. Balita ho mga chong. Pag nagpapahiring pala, per head daw ang bayad. Diba? Again, pera nyo na naman yan mga chong. Ang ginagamit ni Tamba at saka ni Ko. At saka, come to think of it, ito si Ko. Isang ako Bicol lang na congressman, humahawak ng pera ng bayan. Imagine that mga chong. At akala mo kung sino. Kaya think about it mga chong. Ito bang mga ito, iboboto nyo pa sa 2025? Katulad nga na sinabi ni Mama Harlika, sa inyo na yan, bahala kayo. Kung gusto nyo mag-continue, bumagsak ang Pilipinas, that's gonna be up to you, di ba? Wala na tayong magagawa. Kung tinutulak nga natin kayo mga Pilipino, hoy, gising. Tapos sinasabi nyo, I don't give an S.
bahala kayo dyan. Okay, edi kayo ang maghirap, no? Kayo yung hindi nyo maramdaman ang improvement na nangyari sana kay Tatay Digong, pero nabitin lang, man. Diba? Kaya nga, ang demand itong taong to sa mga hinayupak na yan, mag-drug testing kayo. Siya nga mismo, ito panoorin natin. I am not like them. Uh-huh. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sabihin nila, crazy, Yep. lukaret, luka-luka, uang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Bakit ako desperada ko? Diba? So, yan. Oo nga naman, hindi mo tatawagin desperada ang isang Vice President of the Philippines. Pangalawa sa pinakamataas. No? Eh, kung ako man ang magsabi niya sa kanya, ay baka naku po, ewan ko lang. No? Kaya, saka yung isang congressman, no? Na nagsasabi na mag-quit ka na, Vice President Sara. Bakit? Sino ka para mag-quit ang tao? Eh, congressman ka lang. Yan, i-discriminate natin yan. Congressman ka lang. Ang mga tao bumoto sa'yo, mga distrito mo lang, Chong. Si Vice President Sara, buong Pilipinas. Actually, buong mundo. Bakit? OFW. Yan ang mga bumoto sa kanya. Why do you think naka 32 million ang Ali? Hindi naman niya katulad ni BBM. Na talaga ang totoo ang balita, hindi naman talaga 31 million. Kaya natatawa na lang ako sa Twitter. May nakalagay doon na 31 million supporter. Pare, kung nanonood ka, palitan mo yung 31 mo, gawin mo lang doon 24 million. Dahil daw baka lang talaga totoo ang legal na boto ng ating presidente. My gosh, I hate drugs. Yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara. Yep. Kaya natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. That's natural for a father and a daughter. Or, daughter to the father, lalo na pareho sila nasa public service. No? And come to think of it, sinabi rin naman ni Vice President Sara na hindi naman talaga nakikialam si VP sa tatay niya at si tatay kay VP nung una pa. Ngayon na nagre-react ang ating Tatay Digong dahil hindi na tama eh. Pinagtutulong. Anak na yan eh. No? Nagiging, ano na yan eh, parang tatay na eh. Nagiging as tatay na yan, hindi na sa politika. Tinitira niyo yung anak niya. Abay, magsasabi na, kahit naman sino eh. Kahit naman yung mga congressman na corrupt dyan ng mga buhayan. Di ba? O kung tinitira ang anak nila, magagalit din yung mga yan. Di ba? May mga anak din yan. Pwedeng anak sa labas. O anak sa una, anak sa pangalawa. So, you don't know. Di ba? Kaya ibig ko sabihin mga chong, this is just a natural way as a father to a daughter or to a daughter to a father. Parang gano'n. Intindihin nyo yan. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? That's right. O kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi ako nag-react nun, hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin, hindi ko naman kailangan yan eh. Katulad na ng confidential fund na yan. Ilang beses, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa mga comments sa Facebook at saka sa Twitter. Hindi nila naiintindihan talaga kung ano talaga ang nangyari sa confidential fund. Kanino kayo naniniwala? Sa isang Castro na convicted? Diba? Sa mga Gabriela na yan? At saka si TikTok, no? Na Manuel, na sila ulit. Tapos yung sila Joel Chua, no? At saka yung mga kababayan kong tinagong asawa na sa Luisville. Kasama pa dyan sila Kimbo. Tapos yung iba pa. Diba? Sila Pataw-Pawan ba yung puta? At saka si Abante. Diba? Come on, guys. Alamin nyo muna yung mga tumitira. Alam mo kung titira ka ng tao, siguraduhin mo na mas malinis ka sa kanya o siguraduhin mo kung halimbawa tinitira mo yung tao, kung makikita niya yung background mo siguraduhin mo hindi yun yung ginawa mo. Like Abante. Si Congressman Abante ng Maynila, tira ng tira kay VP Sara. Number 1, kurakot din pala yung hinayupak na yan. Diba? 18 million SUV, Cadillac. Oh my gosh. Napakalaki naman ng 18 million Congressman Abante. Alam ko ang presyo ng Cadillac eh. Ang daming Cadillac dito sa US. Kado ka naman, mayabang, men. Hindi mo. Pag nanalo ka pa, ewan ko na, Manila. I feel bad pag yan pa nanalo. Napakadali lang talaga ang trabaho kasi nata-target mo yun. That's true. Ang confidential fund po ay talagang, even dito sa US, no, pag may confidential fund on every politics here, talagang mabilis. No? At yun nga, nakakatawa raw dito sa atin sa Pilipinas, confidential fund nga eh. Bakit daw sinisita? Di ba? Kaya yun ang aking masasabi doon. Trabaho mo. Ano pang inano nila? Security, kunin mo namin lahat. Sino na yan? Budget, kukunin nila lahat. Sino na yan? Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa Ayagas, sa Panggugulpe, at yung mga pinukpok ng mga tao. That one is really a big deal, no? At and I know it's a religious group KOJC under Pastor Kibuloy. Pero guys, mga chong, tao ang mga nasaktan, hindi si Kibuloy. No? And think about it.
Kung ginawa nila yan sa Catholic, sa INC, Jesus is Lord, El Shaddai, ano magiging reaction ng mga tao? Nagkataon lang na si Pastor Kibuloy ay friends nitong mga Duterte. I don't know, maybe kung hindi sila mga kaibigan ni Duterte, baka hindi nangyari kay Kibuloy. Baka hanggang ngayon si Kibuloy ay talagang malaya pa hanggang ngayon, wala pumapasin sa kanya. Diba? Eh ngayon nga, ang balita binabanata ngayon ng government ang INC. Subukan yung banata ng INC, mga gobyerno, mga kulokoy. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tuloy natin! Ngayon, nagalit ako. Kasi sa paghabol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila, excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumura ha, hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig, pero gago talaga yan sila. See that? Pati yung mga mismo mga employee ng ating VP Sara nai-stress na. And sabi nga nila, ba't sila may stress? Ibig sabihin, totoo, hindi ho eh. Kung ikaw ba naman hinaharas ng mga ito, siyempre mag-i-stress ka. It's not because of the real issue, yung confidential fund na baka tinatago nila. It's because yung harassment. Kaya nga sabi ko inisip ko nga rin bakit nga sila nai-stress. Pero siguro may nananakot na sa kanila. Diba? Come on guys. Ito kasi mga nagtatrabaho lang as an employee sa government. It's just so happen na siguro itong mga tao to dating tauhan ni Lutang, diba? Ngayon, tauhan na ni VP Sara, and it's just so happen that they like Sara more, diba? Yun. Ito ba? Ito kung ang isang VP Sara ay masamang tao, corrupt, alatang baloslos, alako, diba? Halahonti virus, diba? Do you think magugustuhan niya ng tao? Wala. But look, they still support her no matter what, tanggalan siya ng budget. Nasa likod pa rin nila, nasa likod pa rin ng mga tao, si VP. Think about it. Yan ba tinatawag nilang si Raulo? Come on, guys. Sometimes we have to wake you up because your brain is now sleeping again. Na pinagsunod daw yung dapat sana yung politika lang. I-review nyo, ayoko na banggitin lahat ng pamimersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. That's right! Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin Ma'am, at saka takot po sa inyo. Yung po yun. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Diversion, yes. Well, it's a tie. Yeah, that's true. Actually, sometimes, ako naman naniniwala rin na si BBM may konting, kabaitan pa naman siguro yan, no? But it's just, unfortunately, he's a drug addict and wala tayong magagawa na talagang laglag na siya sa droga unless talagang magpa-follicle test siya para ako mismo, no, mag-a-apologize dito na hindi pala totoo. Pero sa ngayon, yun ang paniniwala ko and I can see some proof na siya ay addict. And may nagsasabi naman talaga na mabait din naman talaga si BBM. I guess, kung saan side yun, no? Pero talagang si Lisa Smugs, Marcos Araneta at si Tambaloslos ang talagang anay sa gobyernong ito. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila ako diversion, yung gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Yun, palakpakan po na. Mga chong, totoo naman ang sinasabi ng ating VP Sara. And mahirap ang buhay ngayon sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala, no, sa sinabi ni Bangag, ni BBM na ang Pilipinas ay umaangat na raw. Oh, come on, man. I don't believe that. Mas naniniwala ako sa mga tao na nakakausap ko, lower ground, no? Kasi sila mismo ang naandoon sa world na yun. Kasi alam mo mga chong, ito si BBM, hindi naman ito nakaranas ng hirap eh. Alam niyo naman yan, hindi na naman natin dapat papag-usapan yan. Ako ngayon ko lang nalalaman yan, no? Ako dati kasi bata pa noon, nakikinig lang ako sa tatay ko. But the thing is, dinadivert lang talaga nila ang storya. They're using Sara. In that way, ang mga tao doon nakatuos, doon nakatingin. Pero ang totoo talaga sa likod nito ay talagang hirap na hirap ang Pilipinas. No? Kailangan yan eh. Yan ang tactics ngayon ng gobyernong ito. Na Duterte. Come on guys. Since 2022, half of the 2022, Duterte na ang binabanat nila. ICC, diba? EJK, VP Sara, Confidential Fund. Paulo Duterte, may narinig pa ako 54 billion. Diba? Yun lang ang kanilang kailangan buksan ngayon para malaman ng mga tao na ito ang nangyayari. But deep inside, sa loob talaga, naandun ang tunay na problema ng Pilipinas at baksak na baksak ang Pilipinas, mga chong. Diba?
Kaya sana mga chong, let's open our mind, open our ears, eyes, no? Magaling tayo magmarites. Gamitin din natin yung talent na yun para malaman natin yung katotohanan mga chong. Diba? Okay. At well, after that VP Sara talk, syempre marami ang nagre-react. No? Isa na rito, yung buhay pa pala to, men. Diba? Akala ko wala na to, diba? Diba? Buhay pa pala to. But anyway, itong taong to, nagsasabi na talagang unprofessional daw at it's like unacceptable daw ang sinabi ni VP Sara tungkol sa patay. Tungkol yata sa Senior Marcos. Itong taong to, abogado. He should know about that. But the thing is, talagang you can tell na itong taong to, one-sided lang mga chong. No? Siyempre, he has to protect his ass dahil malalaman ng taong bayan at malalaman ng iba kung anong katarantaduan ng ginagawa. Actually, naaawa nga ako sa taong ito dahil isang bulati na lang daw ang hindi pumipirma and then he's done. Diba? Pero hindi pa rin nagbabago, hindi pa rin nagsisisi, tuloy pa rin. Diba? Kaya sabi ko, wow, ang tindi mo, Teng. But anyway, panoorin natin yung sinabi niya and then we can react on that. And she holds the second highest position in the country. Very disturbing. For a person of her rank, second highest official of the land, the remarks are unbecoming, I think. And it does not augur well for the dignity of the office. So we have to treat the office as sacred in many ways. Ba't hindi ka tumingin sa camera ng diretso, Mr. DOJ boy? Ba't patingin-tingin ka ng ganyan? If you are really telling the truth, look at the camera and say it. Kaya halatang-halatang sinungaling ka rin matanda ka. Diba? Look at yourself. Kala ko nga, nakakita na ako ng Walking Dead eh. But anyway, unbecoming daw, number 2 highest position in the land, ganyan daw ugali. Anong sinabi ni Sarah masama doon? Yung paputol yung ulo, ipahuhukay yung labi ni Senior Marcos. Alam mo, Mr. DOJ, niloko nyo yung tao. At hindi lang si Sarah ang niloko nyo, ang Pilipino. It's just so happen na may posisyon kayo dyan. May power ka. You're DOJ. Yan lang ang advantage mo. Pero kung nakikita ka ng public ng tao, nakikita ka ng mga publiko, duduraan ka ng mga yan. Tatawanan ka ng mga yan. Sabihin, itong DOJ na to, suck balls, man. Anyway, tuloy po natin ang sinabi niya kung walang kakwenta-kwenta. And to speak the place unbecoming. According to Remulla, there are moral principles that are being violated by Duterte statements on Principles? Alin? Yung pagsasabi niya. Ikaw nga, anak mo, wala pang 6 na buwan, nakawala na. Ano na nangyari sa anak mo? Yan ang deal. Ikaw naman, di naman tanga lahat ng Pilipino eh. No, alam ko may ka-deal ka, kaya nakawala ang anak mo. Huling-huli na sa akto. Asa na si Bantag? Wala na. Si Tebes. Wala kayo mahuli. Si Kibuloy lang ang nahuli nyo. Illegal pa. Tapos ngayon, wala kayo madali. Ito na si Vice President Sara. Sige nga, subukan nga natin ang tapang mo. Di ba? Lakas ng maloob nyo dahil protektado kayo ng bangag. Pero wala talaga. It just so happen, sa ngayon, nandiyan pa kayo. Sa ngayon lang yan. I don't think that's gonna be permanent. the late president's body. Marami kasing approaches dyan. This dissipates the peaceful state that he must be in, having already perished and will disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. Ay, mga chong, itong taong to, no? So, alam naman natin na ang mga tao pag nagagalit kung ano yung mga sinasabi, di ba? Like, yun nga, sabi nga ng VP Sara, pahuhukay niya, nabubuisit, puputulak ko ng ulo to, yung mga gano'n. Those are the reactions of a person na galit, na I don't think gagawin niya yun. Di ba? Napakatanga naman itong DOJ na to. Di ba? Imbis sabihin, nasabi niya lang yung galit ko. Kung ginawa niya, di sige, kasuhan mo, di think gagawin yun, VP Sara. Ikaw, ang grupo mo, maaari pang gawin yun para isira kay Sara, pero siya hindi niya gagawin yun. Anak ng teteng talaga, no? Kaya natatawa na lang ako eh. But anyway, isa pa to. No? Isa pa to. Actually, nung lately, medyo naano ko rin sa to. Pero sabi nga nila, kaya lang ganyan yan. Kaharap niya kasi si President Duterte. Sa hearing na nahuli sa Senado. Pero anyway, ito yung sinabi niya. No? Kaya natatawa rin ako eh. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Ito mahirap sa mga taong ito. Imbis na sabihin na, I don't know, no? Again, no? Tutulad nga ng DOJ Secretary Remulla. Pucha. Kaya, ibig sabihin, ang tao nagalit lang dahil niloko mo eh. Di ba? Lalo na yung isang VP Sara, isang Duterte ang binanatan nyo, niloko nyo. Natural magsasalita lang ng ganyan, tapos sabihin mo, kailangan ng psychiatrist. Well, actually, VP Sara is willing to go, parang, neuropsychology test or psychiatrist test. Kapag yan lumabas, Senator Pimentel, mapapahiya ka na naman. Ilang beses ka napahiya? Tama yung ginawa mo sa investigation nyo ni Tulfo Boy. Yung PCSO. Ano na nangyari doon?
balita ko, nagkaabutan daw, 800 million daw sa'yo. Yun ang balita, ah. At yung isa, si Tulfo Boy, baka naka-billion pa. Natanong ko lang, kasi masyado kang, parang ang layo ng sinasabi mo ngayon sa press conference mo, eh. Tuloy natin. Mahirap ano yun, mahirap anong tawag mo doon, o hindi mo i-share. So, yun lang po mas. Sinare na nga sa public, eh. Ano yung sabi mo hindi sinare? Binuking na nga sila sa public. Kaya alam na nga, dahil mas naniniwala kami kay VP Sara kaysa sa mga taong sinasabi nyo. Ang bihira. Sabi ko, sana may mga close friends siya and family na nakikinig, ma-advisean siya na. O, marami siyang close friends, Senator Pepe, Coco Pimentel, no? Mga Pilipino, 32 million plus, dumadami pa. Yan ang close friend po ni VP Sara, no? Ready to support her no matter what. Meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Yun, talagang tumatao. Mga chong, itong mga sinasabi nila is just like a BS. No, parang sabi nga ni Sara, mga gago. Ika nga. Dahil nagsalita lang yung tao kung ano sabi, kailangan mo ng specialista. For what? No? Kayo ba mga chong, mag-comment kayo sa akin, sira ulo bang ating VP Sara? Kasi ako, no? Hindi dahil sinusuportahan po namin siya. She's not crazy. Normal na normal siya. Hindi pa addict yan. Hindi bangag, hindi lutang. Diba? Yan ang aking paniniwala sa kanya. Okay? Anyway, dagdag ko lang to. Kaya naman kasi itong si Senator Pimentel ay medyo, kumakampi-kampi or nagpe-playing safe. Kasi I think gagraduate na yan. Gagraduate na ba ito sa pagka-senator? I'm not sure yet, mga chong, no? Malalaman natin. Kasi hindi ko siya nakitang tatakbo, eh. Hindi ko lang alam kung isa siya sa gagraduate ng senador. But anyway, who cares? No? Kaya siya mapino at lagi siyang ganyan magsalita ngayon dahil ang kanyang waswit pala ay isa na, no? Sa sekretary ng Bangag Natural, kailangan mo pumuesto. Pero kung totoo nga, ang alam ko ay gagraduate na sa pagka-senador itong si Pimentel, kailangan nila ng power. And that is the power for them for now, mga chong. Parang si Hontivirus, hipag o bayaw niya yata, nanumpa rin sa panahon sa administration Bangag. So she has to play with the government right now. Diba? Kaya nga gigil kay Kibuloy yan sa mga Duterte, kailangan niya mag-kick ass o mag-sack balls sa BBM dahil kung hindi, tanggal ang kanyang bayaw o baka kasuhan pa sila. Diba? Dahil magaling silang gumawa ng kaso, tanim kaso. Kaya, don't really expect for Pimentel na magiging neutral yan. Nakakadalawa na siya. Nung una sa PCSO, wala nangyari. Pangalawa ay ito nga, sinabihan niya ang VP Sara na magpa-check. No? You know what, Senator Pimentel? Magpa-check ka rin. Total challenge naman ni VP Sara kayo lahat na magpa-check kayo ng drug test. At syempre, kung sasabihin mo na, tapos na pagiging senador ko, kahit na, ipakita mo sa bayan. Ikaw pa, 3 years lang yan, di sa 2020, tatakbo ka ulit. So, hindi naman ako naniniwala na magre-retire ka na for good. Kasarap-sarap ng senador, di ba? Kaya papahinga ka lang. So, do it. Gawin mo rin. At saka ito, patunayan mo na hindi kayo na one side lang. Na kahit nagtatrabaho itong asawa mo dyan sa administration Bangag, ay kinakailangan Pilipino pa rin ang i-prioritize nyo. Di ba mga chong? Kaya yun lang. Yun lang ang aking masasabi dito kay Senator Coco Pepe. Ako ng Pepe. Pimentel, no? At syempre po, no? May isa pa, no? Itong taong to. Oh my G. I guess itong hindi natin masisisi ang taong ito dahil tatay niya ang binabanatan dito ni Vice President Sara. At come to think of it, hindi lang naman si Bangag ang kanya tinitira, yung mga sekretary niya at saka yung mga nakapalibot sa kanya. But the thing with this Sandra Boy is, alam mo, halata ka rin naman na huwag mo sasabihin na hindi ko na kailangan tumikong ang bibig, gusto ko na magsalita. Ba't ngayon ka lang nagsalita? Bakit last 2022 hindi ka nagsalita? Oo nga pala, sabi mo na hindi ka lang umiimik muna pero ngayon too much na raw. Tinitira na ang tatay mo. Alam mo, Sandra, kung talagang pinagtatanggol mo ang tatay mo, sabihan mo ang tatay mo, Dad, magpa-hair follicle test ka na para matapos na at matameme itong mga Duterte at ang mga naniniwala na kayo ay addict. Di ba? Sumama ka na rin, Sandro. Dahil ang balita at may nakakita at alam ko rin yung lugar na sinasabi lang, hindi ko lang kung Taguig or Pasig, I think it's Taguig, na talagang may pupunta dyan ng mga mayayaman para suminghot ng droga. Ngayon, kung talagang, kung hindi totoo rin, magpa-hair follicle test kayo, isampal mo sa amin. O eto, hindi ako addict. Yan ang sabihin mo, no? Para matapos na. Kasi ang nangyayari, hindi kayo umiimik ng pamilya, ibig sabihin, totoo. Public servant kayo, Sandro. You are there to serve the Filipino people. Hindi ikaw ang sineserve o yung tatay mo. Nandiyan kayo dahil kayo ang katulong ng Pilipino. Kaya huwag kayong magmalaki. It's just so happen na itong government na to ang humahawak ng pera ng Pilipino. So, huwag kang magmalaki. Ipakita mo, patunayan mo sa amin na hindi ka rin addict. Diba? You can tell sa mga TikTok mo, ang laki ng mata mo. Doon pa lang halata na yung eyes mo, nagbu-blue.
Yun daw ang may tama. Ngayon, para mapahiya kami, magpa-test ka na rin. Public. Kasi pag private, hindi na kami maniniwala dyan. Ang St. Luke, my gosh. Money talk lang ang St. Luke, mga chong. Diba? So, all I can tell you, boy, magpa-test kayong mag-ama. Isama mo na rin yung nanay mo, men. Para mapahiya kami. Do it. Kami naman ang didemand sa'yo bilang Pilipino. Diba? Ito. Senior Deputy Majority Leader in Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos breaks his silence over Vice President Sara Duterte's tirades against his family, saying she crossed the line with her, quote, bizarre temper tantrum towards the dead. In a statement on Tuesday, October 22, the lawmaker says he has been quiet about the issue out of his respect for the Vice President of the country. However, Sandro says that he cannot stay silent anymore after Duterte threatened to exhume the body of late former President Ferdinand Marcos Sr. And when Duterte also said, Isa pa itong tanga, itong Sandro Marcos na to. No, hindi niya alam na sa galit lang ni VP Sara. So, you can tell na itong mga utak nito talaga mahihina ang ulo. No? Siya so happy naging congressman, syempre, Marcos. No? Kaya, nasa posisyon. Kaya sana akin lang, no? Since 2025, maglalaban na ulit. Sana manalo naman ang iba. No? Total, wala namang ginawa to. Ano ginawa nito? Ang balita ko dito kay Sandro, pag daw may lumalapit sa kanya humingi ng tulong, abot agad ng pera, hindi man lang daw tinatanong. Di ba? that she has thought of cutting off the head of President Bongbong Marcos. Sandro adds that the bizarre temper tantrum of the Vice President has been condemned by a nation that was Actually, tantrum na ang tawag nila. It's not tantrum. Galit talaga. Angry. Di ba? Parang ikaw, nagtatantrum ka na rin ba? Humingot ka na lang para maging relax ka. horrified from her display of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. According to Sandro, the President did not say anything against the Vice President that can be construed as even a mild rebuke Hindi nga nagsalita po itong hinayupak na tutuloy natin. against Duterte's tirades. He says that the President even advised him to withhold his appointment and to refrain from making a statement about the issue. The lawmaker further says that while going ballistic might have been the self-therapy that Duterte prescribed for herself, the public should be reminded not to take their mental health for granted. At the end of his statement, Sandro says he still wishes the Vice President well, adding that he hopes Duterte may find peace of mind and mental clarity. During a press conference last October 18, the Vice President said she previously warned Senator Amy Marcos that she will exhume the remains of Marcos Sr. and throw it to the West Philippine Sea if the attacks against her continue. In the same press conference, Duterte also said that she once daydreamed of cutting off the head of President Marcos after an incident with the President. Yun. Anyway, ang reaction ko po rito sa hinayupak na to, no, akala mo kung sino matapang, wala rin naman binatbat, is magpa-test ka rin. No? And you're telling Vice President to take a mental test or something, if that was I understand from the description. Pero alam naman natin na gagawin ito ni Vice President Sara. Ikaw naman, Sandro, o Sandra, no? Bakit sa'yo, Sandra? Ay magpa-test ka. Hindi na kailangan ng psychological test sa utak mo kasi alam na namin na may tama kayong pamilya, drug test na lang. Yun ang challenge namin sa'yo, hindi lang kay BP Sara, sa'yo, sa inyong pamilya, para matapos na yung bintang o sinasabi nyong haka-haka lang. Besides, kung alam nyo naman pala na hindi totoo kayong mga addict, ba't hindi nyo i-demanda yung mga tao na nagsasabing addict kayo? Diba? Why? You guys have the power to do that. Hawak nyo ang DOJ, hawak nyo ang police, hawak nyo ang mga DILG, hawak nyo lahat. Hawak nyo ang pera ng bayan. So bakit hindi kayo mag-file na parang cyber libel or parang may tawag doon yung pinagbibintangan nyo yung tao na hindi naman totoo? Pero the thing is, hahanapan kayo ng proof na hindi ka talaga addict, prove to me na hindi ka addict. Kaya hindi kayo makilos. Vice President doesn't need a mental health testing. Kayo ang dapat gumamit noon dahil sa droga, nasisira rin ang ulo. Number 1 na ang tatay mo. No? Number 2 ang nanay mo. Kaya dapat kayo mismo, we demand, kasi public servant kayo, hindi kayo private ngayon. Karapatan ng bawat Pilipino ang malamang na kung ano ang talagang tunay niyong pagkatao bilang first family ng bansang Pilipinas. Okay? Yun lang po. Alright mga chong, ang akin lang po ang aking reaction dito is lahat sila pare-pareho ng sinasabi. Mental health, you know, desperada. Kaya nagkakaganyan ng VP Sara. Hindi nila inisip kung bakit talaga nagkaganon ang ating VP Sara. Kung bakit siya galit. Hindi siya siraulo, hindi siya unstable, hindi siya talagang may gapak daw. She is just mad, angry, disappointed sa nangyari. Alam niyo mga chong, it's not just VP Sara ang nabudol o niloko dito. Kaya siya nagkakaganyan dahil Pilipino ang agrabyado. Hindi siya. Sa tutusin, walang mawawala kay VP Sara. She's okay. She's the Vice President. She's a lawyer. Hindi ko naman sinabing napakayaman nila, but they're stable. Ang pamilya nila. At well-known ang kanilang pamilya. Pero ang agrabyado rito, ang Pilipino. Tayo, kayo. Kaya siya nagkakaganyan. Do you think kung walang pakialam ang VP Sara natin, magre-react siya ng ganyan? Wala na. Do you think ang VP Sara, kung halimbawa nababayaran, tulad nila ko, Tambaloslos, yung mga buwaya sa Kongreso na binabayaran lang, do you think mag-iimik pa yan? No, tatahimik na lang yan. And come to think of it, ibalik lang natin ang confidential fund. Saan galing ito? Yun lang ang aking tanong. Okay? Kaya mga chong, ang akin lang, again, you just have to
be vigilant, aggressive sa mga nangyayari. Huwag kayo magpapaniwala sa mga nagbablog na keso, ganito, ganyan. Mag-research kayo mismo. Alamin nyo na kung ano ba talaga nangyayari. Hindi naniniwala kayo sa kung anong sabi-sabi. Last time, nakakita po ako ng survey sa YouTube. Nakalimutan ko pa. Basta posible, nakalagay sa t-shirt niya. Sa Batangas pa, mga chong. Ang bihira naman. Kababayan ko pa. Santo Tomas pa, mga chong. At alam mo sabi nila, no comment, hindi ako sigurado, wala akong ano dyan, ayoko makialam dyan. At isa pa nagsabi, pag nagsalita ba ako, baka bukas patay na ako. So, ibig sabihin, hindi maganda ang administration bangag. There's no freedom of choice sa Pilipinas. Mga chong, hindi tayo uusad kung puro corrupt, hearing lang ang gobyerno. In the 3 years na nakaupo ang administration bangag, ang Kongreso, ang Senate, ano ba ang ginawa nila? Hearing, committee on this, committee on that, Quadcom. Baka mamaya sa susunod, Tricom. Baka mamaya nakalagay, Bacom. So, everything is just about hearing. Walang nangyari sa Pilipinas. Nasaan? Ang flood, ang baha. Look at what happened. Think about it. Totoo ba sinasabi ni Sara o hindi? Totoo ba sinasabi ni BBM o hindi? Sa akin, bangag is number 1 liar na leader na ating bansa. Okay? Alright, sana po nagustuhan yung aking reaction dito at sa susunod po muli at hanggang dito na lang po. And again, mag-iingat po tayo. At bago ko bumitaw mga chong, ito ang sabi ng ating Vice President Sara, ang kabaliktaran ng mahalin natin ng Pilipinas. Talo na kayo. Ano na, kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. There you go. Sabi nga, talo na kayo. Dalawa lang yan. Talo kayong mga administration bangag or talo tayo mga Pilipino dahil sa nangyayari ngayon. Dahil walang progreso, walang improvement. Yan ang isa o sa dalawang sinasabi ni Sara Duterte. Besides, na sinasabihan niya ang kanyang umaatake sa kanya na talo kayo sa akin, di kayo uubra. Okay? Already, hanggang dito lang po. At syempre po, sa mga Pilipino, ingat po kayo dyan. At I know, baha pa rin po dyan at kayo ay nagre-recover pa lang. Sana po ay matapos na itong nangyari sa atin sa Pilipinas. And again, God bless po sa atin and always pray to Jesus sa taas. At mahalin po natin ang ating Pilipinas. Iisa lang po yan. Salamat po.